Ako kita ka kita magdugan ng kalibutan na yun. Tanan ta mga matay. Mo man gud sa Biblia no. Tanan ta mga matay tungod kay sadaan man ta. The good thing is na ilangit. Amen. Kalibutan, dayo pa kayo sa lugar sa langit isuon. Muna dili ta magpakabisi diri, dili ta magpakadato diri kay wala pa na kali. Kanan di man balik madato no. But I'm saying is imo pagadato ipagamit sa Ginoo. Amen. And tara dito si Pastor John Pisoro, sulit ka-prokset sa kanila na yung pamilya dari mga mata yung mama na side. So, sir, ka? Amen. Check. Yun. Amen. Praise the Lord. Dagang salamat. Pastor Monjing sa kay Dayunan. And dagang salamat sa yung prayer kay nagbiyahe ni from Santo Niño. I'm sure ginapag-pray ninyo. Nagabot-abot ni safely last night. Ng mga alas 8 yata. So nakamidra karon sa Proxies. Nadra akong ginikanan. And kung kailan mo kay Nestor, katong mananahi, man akong tatay. O sa tanang mananahi, siya lang ako ngailan na barato di ako maningil. Kaysa mantalang ibang mga mananahi, tag 50 ng repair, sa iya 20 gyan. Wala. So, 20 pesos. Kaya kung namin i-repair, dito, dalan nyo dito. Repair lang. Anyway, dagang salamat sa privilege. Dagang salamat dahil binibidang Ginoo. Makaabot na po dali sa inyo. Nabilas ko kay, siyempre, hindot na ba yung lugar ka rin? And then medyo nag-expand na kung tanawang murag diya naman to diya ako. And isa mga nag-design rin. Praise the Lord. Presentable siya. Okay? And dagang mga kabataan natin. Nag-pray ko sa Misaya akong i-preach. Kung kasigaran man naman kari mga bata pa. Pero since tigulang na mga naon ha. Okay, pray na tatong Bible siya dalawa ni siya ka verse. Okay, Colossians chapter 1 verse chapter 3. Beginning verse 16 hanggang 21 atong basahon. Okay? Colossians chapter 3. And then, kung nakita niyo na Colossians chapter 3, bago manindo, abrihan niyo po ang Ephesians chapter 5. Okay? Ephesians chapter 5. Verse 17 hanggang 25 atong basahon. Kita niyo na Ephesians 5? Kung nakita nyo na Ephesians 5, sige, manindugta, dito na ito naman pagbasa. Ipito nyo, Colossians chapter 3. And then itong tunan ang karong kagabiyon about building a strong foundation for the family. Okay? Building a strong foundation for the family. Ephesians chapter 5, verse 17, ingon dira, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Then ko ato ng basahon padayon dira sa verse 25. Pulihan ita, ako ang verse 22, inyo ang verse 23. Then sabay-sabay ta sa verse 25. Verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. Verse 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. Verse 26, that we might something, tama na, 25 na tatama no? Okay, sige, Colossians chapter 3. Yan, Colossians chapter 3. Ipito nyo na itong Ephesians chapter 5. Colossians chapter 3, verse 16. Okay, verse 16. Ako ang 16, inyong 17 hanggang maumanta sa verse
21. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns, gibalik na po, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Verse 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Verse 18, wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Verse 19. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Verse 21, ready, go. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Napansin niyo? Okay. Involved ang father, meaning ang mga parents. Involved dira ang husband and wives, and also the kids or children. Okay? So, kailangan nato i-build ang family members diya para sa Diyos, and then ma-strengthen ang ilang faith, ma-strengthen ang ilang relationship, and ma-strengthen, malikon gid ang hindi lang physically, okay, emotionally, kundi ang ilang spiritual na kinabuhi. Isa na diri sa gina-share ni Pastor Munching about sa prayer. Importante din na, di na dapat mawala sa bawat family. Now, amo na ang atuang isgutan tonight. Let's pray. Ginong Diyos, gamanan sa nga tanan ni bless ang misahe nga among pagatunan grasya na bago matapos ginoong time, even in a short message or minute na imong ginapagamit ka namo to hear thy word. I pray, Holy Spirit, magliw ka sa among tunga and forgive us from all our sins. Inaot pinabi sa gamanang dugo na imong giula dito sa cross, imong makita ka namo para ginutapos kaming muangkon mudawat sa blessing sa imong pulong. Tagayag direksyon, pinabi sa imong pulong, gamitan imong ubos nga lagad sa pagwali karong kagabion. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Please be seated. Daghang salamat sa inyong pagtindog. And actually, ang prayer, pinaka-importante gini sa isa ka spiritual na Kristohanon. Okay? Hindi siya hindi spiritual na Kristohanon. Once na siya kabalo mag-pray, sigurado ko ma-experience niya paano maglihok ang Ginoo. Okay? Kung dili man siya spiritual, o let's say wala siya relasyon sa Ginoo, pero once na nag-pray siya, may magtubag yapon sa iya. Now, ang question, sino ang magtubag sa iya? Kung dili ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug lupa, dalawa man ang Ginoo. Ang Diyos na power of the air, meaning nasa iyang kamot, ang gahom sa kalibutan, na pwedeng magtubag sa anytime na mag-pray siya. Kinsa man na siya. Siyempre si Dave. Ay, ang kaaway sa Ginoo. Okay? Nakita ninyo? Dili porket gitubag sila, uy, gina-bless ko, bisag wala sila naga-church, uy, gina-bless ko sa Ginoo, ginatubag ko sa prayer na ko ba, naga-pray ko. Lord, tabangi ko. Pero wala siya relasyon sa Ginoo. Right. Ang pangutana, ang Ginoo ba na, nato ang nagtubag sa ila? Siyempre, dili. Ang Ginoo nakakaaway sa tinuod na Diyos. Ginoo may tawag po sa Bible. Siya tong Diyos sa kalibutan. Okay? Si Satan, may storya, kung nag-pray daw siya, Lord, pwede ba kung tinuod ka, ipakita sa ako ang imong gahong, magpakita ka sa akong atubang, tinuod ka. Pero wala siya relasyon sa Ginoo, hindi siya saved. Kung questionin mo, what if namatay ka sa langit ka padalong? Hindi ko padalong. Pero one day, nag-pray siya, and then napansin niya, ang yugo daw sa baka, gasayaw-sayaw siya ng tubangan. Hello, kabalo siyang sayaw to. Nagabudot ba? O sa to, nag-otso-otso siyang sayaw to. Pero, ingon siya, itubag siya sa iyang pag-ampo na tinuod yun may Diyos. Ang question, kinsa nga Diyos to? Right. Dili to Diyos na to. Kung ikaw save, anak ka sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o lupa, kung save ka, okay, tama ko daw ang istorya. Kung save ka, ang Diyos na Abraham, Jacob, Isaac, moto ang atong Diyos. Right. Kay Diyos na naglalang sa langit ug lupa, Diyos na nagatag kanimo kinabuhing walay katapusan, Diyos nga gatag kanimo og kusog. Okay, so kung atong balikan, dalawa lang actually ang ibig sabihin sa prayer. Either you pray, tungod kay you need God. Kung di ka na nag-pray, that only means dili mo kinahanglan ang Diyos. Okay? May isa ka pastor, preacher, yun siya about sa prayer at sa illustration. Dalawa lang kabagay ang pwedeng mahimo sa prayer. Either you will make God move when you pray, muliyok man bilang Ginoo, or
you will be changed. Okay, dalawa ang may tabo. Maglihok ang Ginoo or ikaw mismo mabago. Amen. Okay, pag mag-pray ka, ang misay ana, obedience. Kaya sugo man sa Ginoo mag-pray. One night daw, o nag-dream daw siya, and then sa prayer, na topic sa Ginoo sa iya, isugot din siya sa Ginoo. I-illustrate niya ba ano ibig sabihin ng prayer about obedience. Ano ang Ginoo daw sa iya? Okay. I-push daw ang wall. I-push ang wall. Tulak ba? Tulak. Hindi siya tulak. Dali mo good. Di mo matumba. Isip niya, itumba ang pader. Dapat ka nakiksimot. Hindi siya tulak. Reklamo niya siya, Lord. Kahit makainay niya, kinapatulak mo sa kuwa. Di man yung matumpag. Pader man yung ito. Bukat kayo. Ingon ang Ginoo, wala man ko nag-imong na imong itumba ang pader. Ingon ko itulak. Amen. Ang isip niya, itumba niya ang pader. Nga na, abay kapag nag-pray. Kukso na itong Ginoo ba, masagigan niya kung buton. Right. Amen. Sa atong una-una mo, ito atong gustong maabot. Atong ginapangalit sa Ginoo. Pero lahi din ang kaubuton sa Ginoo. So, medyo nasaktan niya. Okay, prayer is obedience. Isa kung siya nagkalisod, basta ang isugo sa Ginoo mag-push. Hindi push na, bahala ka na mag-push. Basta mo itong ingon sa Ginoo. Okay, para mas masaktan pa rin ako kag basket. May tubig dito sa sapa, puna ng basket, daladri sa kuha. Adi tagan siya. Sunod, kuha siya tubig. Tagunan na po dito. Siya nga, di pa rin mapuno. Lord, isa man yung basket ang gihata, buslot man. Siya, sige, balik man ito. Basta may puna na, daladri. Tagan po siya sa pa, kuha po siya. Dali siya, dagan-dagan para naisulog. Gumabot kay pag-abot niya, diya, hurot naman po. Paspas po siya. Tagan po paspas. Siya, Lord, dili, mapuno. Isa man eh. Ngayon ang Ginoo kadali. Ganina, ang basket hugaw kayo, tama? O Lord. Ano siya yung naobserbahan? Ano siya? Nalipyo. Sakto. Okay? Ang inungdan, anong isugot ka dito, kung ituman ka, pabalik din, dili kay para mapuno, para malimpyuhan. Right. Mo na ang dalawa ka beses na pwedeng may tapusan mo. Amen. Okay? Either ang prayer mag-change sa imo, mag-grow ka Right. spiritually, kumbaga dito nimo makita na kailangan gini mo ang Ginoo. Now balik ta dito sa topic. Ingon si Paul sa mga taga Efeso o sa taga Colossia, ingon siya sa chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ephesians, balikan nato itong Ephesians. At resta, chapter 5. Sa chapter 5, ingon diri sa verse 20 o 19, kita nyo na, verse 19. Verse 19, speaking to yourselves in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Now, number one, kailangan tandaan, kung gusto nyo mag-build, especially fathers, mga tatay, o mga nanay diri, ma-build ang strong foundation sa family, dili dapat mawala ni number one. Tanawan nyo. Kining naga-pray, devotion, kamo. Right. Okay, dapat every day dito sa balay, bago mo magmata, bago magtrabaho, bago magmata. Pagmata nyo, bago magbangon, naga-pray o naga-devotion. Ngunit speaking to yourselves in psalms. Okay? So, kailangan devotion na. Or sing hymns, ang mga songs man eh. And spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Tandaan nyo, importante din, prayer o devotion. Number one, dili nila dapat mawala. Dili diretso sa kusina, diretso sa ligo, diretso manilig, dili. Dapat unahon yudayon ni. Pastor, what if na yung mga bata, baby pa, wala pa nang mata. Dapat dili gini mawala sa imo, especially pag adult na. Okay? Para ma-strengthen ang mong faith, number one, dapat ang communication nato sa Ginoo.
And then ang communication sa Ginoo sa ato pinaagi sa pagbasa sa Bible. Kaya mas strengthen ang atong faith, strong foundation ang atuang prayer and devotion. Kaya gani, especially sa mga young people, Panginoon mo. Kung dating hindi pa mo save, mahilig mo mamati o mga love songs. Ha? Kung sa ganyan mga love song, spaghetti pa ba? Ano? Sa mga love songs na medyo maapektuhan yung emotion, tapos ginuhunan ni mo yung crush. Kayo, makita ni mo crush, dilit ka niya crush. Kung save na mo, anak na mo sa Ginoo, dapat spiritual songs ang nag-meditate. Ginameditate mo. Dili ng mga worldly songs. Ang impact ana sa inyo, ginaloko lang mo. Okay? Para ma-strengthen ang inyong faith, dapat ang i-communicate niyo sa inyo ang kasing-kasing about sa mga spiritual songs. Napa na sa inyong Bible? Nana? Basit sa ko ng Bible ba? Okay? Spiritual songs. Gusto niyo magkaroon mo strong foundation sa inyong spiritual life? Dapat spiritual songs. Hindi lang dapat nang nag-pray ka or nag-devotion ka, dapat i-communicate mo mga kaugalingon diya sa Ginoo pinagi sa mga spiritual music. Dili ng mga worldly songs ang inyong ginapaminawan, buntag, gabi, and then kung sa pa ng mga ginapangsagpak niyo dahil sa inyong dalunggan, and then mga ginapang-ilad lang mo sa mga, labi ng mga kantang mga gusto kayo mamalikas gani. Ang mga songs, mga content sila, mga lyrics, mga rebelde silang ginikanan. Okay? Ang kulba ba sa atong panahon karon, dati ang mga ginikanan, kadlukan din sa mga bata. Pero karon ang mahadlok na sa mga bata, ang ginikanan. Na, sigurado yun, kami nag-Bible study may mga tumila mag-grace. Ang nanay, mga bata din, ilang mga anak na pamilyado na po, murag sila itong kurog-kurog ba, pamuabot sila. Oh, grabe dahil na bilang ang panahon karon. Ambot lang sa panahon nila, lang dati. Mga dati, mga tigulang. No? So, sigurado ko, ang maginikanan dati, kadlukan yun. Akong tatay, madok may ko dati. Labi na pag maabot na niya, hubog. Ay, grabe, tago na ko bisa kasa, kaya naman. Siyempre, pag hubog, kabalo na ko sa imuwan, kay patukan ka, napagpud tayo nga pag wala nahugasan ng plato sa balay, wala pa nilungag, ay patay yun. Bisod kayo pag magpuhang tatay. Ay iyang ampak pating kusuga, mag-umod ka, and nasa isang pinag-ibunal sa imo. Para dili ka masakitan, alliance ka na lang yun. Nagini one time ka ng dirasad, kilahamago ba? Dili ni chismis sa okay. Nalakoy tatay ng unsafe pa. Gusto na ako illustrate sa inyo. Okay. Makuha na itong lesson, na-share sa inyo. Dila sila hamago, na inara diya. Okay, dili man ko nag-elementary guys ko. Sa Jetson ko ipanganak. Na inara diya, bilyaran man na dati. Kaya ilang tindahan. One time hubog ang tatay, di ako nagsaka. Ang dikit, kada hubog ang tatay, di ko masaka at tok ba. Eh may nagsumbong. Siya, si Mau ba, di na, hindi na kwento sa tatay. Wala mo sige mo sa papa, kuha siya tato. Ginalaban niya ka siya. Supo na si Moses. Si nung amago. Supo siya. Saan niya si panlapay na? Kaya kung pa ako naglabay, may nalang nasuko ko si Hamago, kung wala na niya ginalabay, o kung wala nasuko si Hamago, niya sige siya glabay, napatinggat ko, aray sa bato, bukuhan na may loko. Gatago ko dito. Kaya pwedeng paita, kung nakikinikan nga mawala pa kayo sa Ginoo. Pasalamat mo kung kamo bata pa nga na-save mo. Kabal mo itong time nga hindi pa ako save, napako din yung eskwela high school. Ang dagan sa una-una, ni? Patyul, diba? Ay go, ang galit kong bato. Pagsaong ginako ng piso, nilang puso ako sinunod. Lahin na, ang dagas ko na una, rebuild na kayo. Kung tayo nga bunso na mo, ikuha sa kong papa, kay ipaktas niya yata, isa kay bite day, padulog Jensen.
Gibunalan ko yung sinturon, gikuha na ko ang sinturon, gigira na ko siya, di ako sa sumbagon. Dahil nang dagat sa una. Kaya ang admonition ni Paul sa mga tatay sa atong ibasa sa Colossians, balikan na to Colossians. Chapter 3 verse 21. Okay, chapter 3 verse 21. Ang sabi yung fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Okay lang kung imong tatay unsaved, masaktan mo kung ikaw saved na. Okay? Pero kung kita ng mga saved na tatay, okay, tapos ginatuduan nato sila nga dili man makita sa tuwa, ikaw basa ng Bible, niya ikaw wala ka basa ng Bible, tatay na. Atong simbahan, bakit para maayon na imong kinabuhi? Di na mo to, ano man. Ikaw nga, imong kag-save na, gidawat na si Jesus Christ, and then ikaw ay head of the family. Sis nga din nila na makita, yaga, ang tatay na, ang pasimbahan na siya, wala, kasi iba. Anak, masuko, anak, ma-develop niya ang una-una. Ito, yung anak. Kamu ba? Dari, sa inyong tatay, sigurado ko, rebelde mo, ano ba? Na, to be honest. Sa inyong nanay, rebelde mo, labi na puaw ng cellphone, hindi na sige cellphone. Isang nanay, kinjoy, cellphone, ganito, di panguang cellphone. Ing anar ba kasagaran karon ang mga kabataan? Masuko sa ilang gini kanan, kaya gina-advise ni Paul na dapat kining mga ginikanan kay dili na ako mag-dwell sa direct kay base madugay ta, wala na 15 minutes na. Okay, kay kung wala ganining verse 16, okay, walay prayer, walay devotion, walay singing about spiritual songs, kupot kayo ang balay, ang tatay mismo, dili niya makita na niyang kaugalingon nga magtulo siya as head of the family, nga makita ng pagiging Diyos nun. Gamitan yun niya ang kinaiyahan na kung sa itong mga kinaiyahan ko dati sa mga dili saved. Okay? Pag masuko, walay control. Okay? Kung siya magawa sa bakba. Pero this time, bilang saved na head of the family, hindi ko dapat i-provoke ang mga bata nga sila ma-discourage kag i-curse man nila ang Ginoo. Okay, bilang head of the family, natay role as head of the family. Ingon ang Bible dira, kita tong husbands head of the family. Kita tong head, meaning ang head, mga tatay, okay, nasa ato ang leadership. Kung kita save na, didawat na to si Jesus Christ, then ang ato ang responsibility mo ni. Dalun ginato tibok pamilya diya sa Ginoo. Amen. Dalun gyud. O Sunday karon, mag-prepare, walay maglaag. Tatay, dapat naatatanan sa church. O prayer meeting karon, dapat walay ngani nga oras na natanan nakapag-prepare. Prayer meeting karon adto ta sa church. So leadership, dili tong wala pa ta sa Ginoo. Alright? Oy, pray. Say mo ang pray. Tara pray, ang takindahan pray. Isa lang magkalong ni pray. Okay na. Pinayaan ang mga kabataan, ang pamilya. Pero kung pagastusin sa mga barkada, okay ra. Inya kung pangayuan sa anak og piso, 2, 5, masuko. Murag pangit man kayo, no? Murag mas pamilya kung itong barkada sa imong sariling pamilya. See? So dapat kani ang atong role nga masabtan bilang head of the family nga igay binato atong pamilya sa sulod sa panimalay kung dati wala tay prayer, wala tay Bible reading, wala ta nagakanta spiritual songs. Therefore, number 1, para mas strengthen ang ato ang pundasyon na sa family, himuon nato ni prayer, devotion, and then may pagkanta ka ang mga spiritual song kami diya sa Santo Niño. Everyday din na, kung dili magpaltos man sa buntag, sa gabi. Pero every night, every day and night, every day. Okay? Nahulat na po ang mga bata, binatimingan po na po nga, halimbawa, ang ingaling nga oras, mauna na po matabang, then mag-pray, nag-aapa ko,
Then makitaan ko nila nagbasa Bible o kaya mag-pray. And then hanggang dahil ko sa dalawa. That, isa man, mag-pray na ta, mag-devotion ta, every day. Right. Amen. Lisod kong ang bata pagbangon, ang ginapangita dayon ay cellphone. Kaya gani, importante kayo ni para ma-build ang atuang spiritual foundation. Sa verse 16 na ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly. So kailangan yun may devotion gina, kailangan yun may prayer. Dapat nagitay altar na nagamit ta as a family di atubangan sa Dios. Okay? Nakuha ninyo, number 1, prayer, combination to. Prayer, devotion, and kumbaga number 1 dia natay altar, family altar. Okay? Nagasimba ta dia as a family every day dia sa pilan sa Dios. And then sa verse balikan na tong Colossians chapter 3 verse 13. Okay, verse 13. Verse 13 dia sa Colossians chapter 3. And let the peace of God rule in your hearts. Sa kung 13. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Okay, kita wala may perfect. Okay, wala perfect. Magkamali man yun. Kaya gani kung halimbawa na quarrel ang wife and husband, ang bata nagkamali sa ginikanan, hindi dapat paabtan pa o gabi. Okay, dapat di na paabtan o gabi. I-settle dayon, ma-settle. Diri na sa Ephesians. Ephesians chapter 4. Okay, Ephesians chapter, let not your wrath, verse 46. Okay, verse 26 dahil. Chapter 4, verse 26. Okay, sabay-sabay na ito basahin. Ready? Chapter 4, verse 26. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your... Okay. Pag nalagay sala, okay, dapat, or kasuko, hindi na dapat paabtan pa o hapon or gabi. Dapat mawala na siya bago maggabi. I-settle dayon. Okay? I-settle dayon. Wala kabalo, pwedeng ang bana o ang asawa na amoy panag-awayan. Okay, normal man na. Pero hindi bot pasabot, pinag-awayan nyo, paabtan pa ninyo kinaugmaan. Dili na, isettle dayon. Nay kalagot sa bata, okay, or kamong mga bata sa inyong ginikanan, dapat hindi na ninyo paugmaan. Isettle dayon. Number 30, sa verse 13, sa chapter 3 na itong ibasa, ikadawa, dapat nagi forgiveness. Right. Sa family, dili dapat mawala ng forgiveness, magpatawad. Di po mo dapat makalimot, mangayo o pasaylo. Right. Hinatudluan na mo, ang bawat isa sa mo, pag nagkamali, ang magic word lang yun ay sorry. Pero bisang mag-sorry sila, pwedeng dili sila bunalan. Nagay palo. Right. Okay, nagay palo. And then, patawaran. Patawaron. Okay? Number 2, dapat naagay forgiveness. Hindi lang forgiveness, kundi i-forget dayon, kalimtan. Okay? Forgive and forget. Right. And then, ikatatlo, there is sa may Colossians chapter 3. Ephesians chapter 5. Nagtanaw ko sa Ephesians chapter 5. Verse 20. Okay. Verse, sundan na to, verse 18 and 20. Verse 18. Nakita niyo na? And be not drunk with wine, wherein is it says, but be filled with the Spirit. In verse 18. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, then submitting yourselves one to another in the fear of God. Okay, morning.
dili ka magiging mapasalamaton sa Ginoo, ug dili nimo tagaan o fulfillment katong sugo sa Ginoo bilang wife, mag-submit gyud ka sa imong bana, meaning mag-submit, dili ka dapat mo under sa imong bana, mag-under, mag-expect ka nga dapat magpaubos sa imong bana. Okay? Ang bana dapat mag-lead sa iyang family, and then ang mga bata mag-obey sa iyang mga ginikanan. Now, lisod kayo ni kung sa verse 18 dili nato ni makitan ang unsa ang ma-filled by the Holy Spirit. Ikatatlo, dapat permanent kita filled with the Holy Spirit. Okay, nga naman, kay ang sa Holy Spirit na diya ang fruit. Siya ang nag-produce of fruit. Love, joy, long-suffering. So, ang feeling of the Holy Spirit is importante sa pag-build sa foundation sa family. Right. Napansin niyo gubo? Ganun dati, tatay diri. I'm sure, mga nakasulay din mag-gubog. Ako wala ko nakasulay gubog. So, nakatilaw lang ko tanduway, nga ano lang kagamay, pait, yung ko adik ko mo na mo. Isa may naanang mo yung ko, kating pait. Ano ko? Pero wala pa ko na sa iba to, wala pa sa Ginoo. So, kada to, itong nakatilaw ko tubako sa akong lolo, itong suyok na ako na nanggawas ang aso dari sa ilong niya, nalipong ko, ano ko, din nang ito manigarin niyo. Din ako. Okay? And then, napansin ako, pag ang hubog, mone, sa akong tatay pag mahubog siya, dagan kaya siya ginayaw-yaw. Unya, kaya English pa. No? Dagan kaya istorya. Mapansin ko na ako ni sa mga classmate, pag hubog, nga naman, na dating hindi makabal mag-English. May English? Uy, may English na rin eh. Dili na sila mo English, bagag naong. Napansin niyo po? Bagag naong. And then, dili lang na bagag naong, kung dili, manginatagon. Kabali mo po, akong papa paghubog, tanang makuha niyang kwarta, ihatag. Bilang mo ako ng sigarilyo. Hindi ko siya kabali, 100 ito ba? Di naman, Tagalog na ako papagod, Ilocano. Dati, Tagalog me, ako lang. Pero kung mga mangod, mga bla naman sila. Okay. Bilang mo akong sigarilyo, siguro 5 piraso. Bawa siya kabaliwanan, dito. Tapos kuha na akong sukli. Hindi na ako balik sa iya. Pero hubog to. Yeah. Tapos maya, maghanap ko na. Bilang mo ako ng ng isang syoktong na 100 na po. Uy, ano hindi paghubog no? Wala siya pakialam sa ilang panghatag ba? Nga na, ang hubog, wala yung pakialam. Nya, permente, kayaw-yaw. Nya, pagkagnaw, hindi ginabawlaw. No? Yung anak ginahubog. Napansin nyo, pag filled of Holy Spirit ang isang Kristohanon, baga nagnaw. Bisag kinsa na yung atubangon, istorya na about kay Jesus. Right. Amen. Mushare din na siya. Brad, pwede ba na ako i-share sa inyo si Jesus para maluwas ka? Kaya kung hangod na, dawat na ako si Kristo ba? Siya pangutan pa ko mo karon. Sa langit ko padulong na naman. Mamatay na yun sa Bible kung ba't sa palatayan na si Kristo, dawatan na ako, mangko na ako ang kinabuhing wali katapusan. Right. Maluwas ko. Pwede ba na i-share sa inyo? Bigid mo ulaw. Pag umanya rin share, ito na po speakers. Brad, niya malipayon ba? Malipayon. Yung ana ang filled with the Holy Spirit. And then kapag filled ka sa Holy Spirit, dili mo kwentahon, inighatag mo sa offering. Manginatagon ka. Right. Si Pastor ang ladato, ano yun? Mga takla. Pwede ko mga karis po, taghatag. Ihatag sa Ginoo, ang para sa Ginoo, panalanginan ka. May hatag na mo nga para panalanginan ka, dapat ka ma-filled sa Holy Spirit. Dili ka magyaw-yaw, mamita sa imong ihatag diya na pwede nimo ikatabang diya sa Ginoo. Okay? Kaya na ihatag sa Dios ang tanang imong gihatag ug di nimo pwedeng malabwan kung sa man ang imong gihatag diya sa Ginoo. Right. Ipalit niya daghan na, doble. And then ang Holy Spirit, okay, kumbaga pag ma-filled ka, mo ni siya ang ipakita sa inyo. Katong tito daw ni Ma'am Grace, hindi na mag-close, wala na po time. Kato daw pag nahubog, nahadota na sa iya. Sige. Pakatawa, malipayan gila siya.
Isa kung sila kabugat ang problema sa ilang pamilya, pag once ka to ang mahubog, mas ganahan daw sila. Ngayon man, kay pagtawag ko niya man tanan, sabi na daw, things will do, tawag niya, tawagan niya, asa to ang mga pagumangkon dali. Ano siya, ikaw, dali, action, dali, doon. Unya, pagkatawag niya tanan niya, panghatagan niya kwartawa. Tapos, manipay sila pagka to ang mahubog. Pero katulad isa ka uyuan ng mga Grace, pag nahubog to, na manibas. Manibas. Ang managa na, manago. Pero sila sa pasakaan. Tago sila yun, manibas man. Namay nga nagad. Pagka kayo na niya, mga uwi ba? Pero kato, ganahan sila. Tapos pag naihatag na daw niya, kinaugmaan na medyo mapansin niya na huwas-wasan na siya. Kada magkukwarta gabi, at tuloy siya siyang nanay. Kita sa kumakwarta. Wala kami nabili sa bulsa. Ang mga tawa na sila. Tapos ang mga pagumangkon, dito, darao, violet. Dito, darao, pula. Tapos kailan pang uli nyo na kukwarta. Pero din na nasinulon. Okay. Ano man, kaya once na mahubog to, mapuno siya sa inom, yung ato yung attitude. Dapat kita po, para yung ato ang atong attitude. Kaya wala ba mo kabantay? Ang field of the Holy Spirit, gitandi sa pagkahubog. Okay, kaya maugid ang epekto. Once na filled ka sa Holy Spirit, hindi ka maulaw. Okay, kung puno ka sa balang spirito, manginatagon ka, mag-share ka, malipayon ka. Right. Kaya hindi pwedeng mawala din sa sulod sa panimalay. Gusto na ito i-build ang atong strong foundation sa family. Number 1, prayer and devotion. Ang atong altar, family altar. Then kadua, forgiveness. Then katulo, dapat filter by the Holy Spirit. Let's pray. Dinong Diyos, kamanon sa katanan. Dagang salamat sa mensahe. Nga mo na ito ng karon. Ikaw ang nakabalugin o insa diri sa mga head of the family, insa diri ang mga wife na din Ginoo na kay rebellion, a rebellious heart, di sila submissive, sila nga bana. Pero this time Ginoo unti-unti gina-correct nimo through thy word. Ginatagan mo sila ka idea ano ang role sa isa ka bana bilang ginikanan silang mga anak. And sa mga bata Ginoo imong gipangluwas na kaintindi sa salvation. Since na sila mga ginikanan mga dili pa say dapat Ginoo ma-demonstrate nila bilang anak nimo paano Ginoo ang kinabuhi bilang Kristohanon. I pray since Ginoo sila ay bata pa, i-build yapon nilang spiritual life. I pray Lord nga dili mawala sila ang prayer and devotion na dapat sila altar sa ilang balay na gina-worship kanila every day. And I pray usab Ginoo dapat kabalo-usab sila mag-forgive and forget sa mga bagay Ginoo na mga na-commit, mga mistakes na na-commit, mga sala Ginoo, dapat kabalo sila magpasaylo. And then dapat kami Ginoo, ito ang Ginoo nga dapat puno kami, filled kami sa Holy Spirit. Naigol na mo Lord, ikaw na kabalo Ginoo sa among kulang. O sa Lord, sa among pag-ampo, sa mensaheng amo nato ng karon, ikaw Ginoo ang may-maya. Now while every eyes closed and head bows, sa pagpadayon, tawagon ako si Pastor Munching. Ihatag na ko sa iyang Doko solo.